Kaya akala tuloy ng marami, ako talaga'y pinanganak na bakla eh. Ako'y pinanganak na tomboy. Ako'y pinanganak na lasinggero, sugarol, sabungero, babaero. Kasi lahi na namin to, mali po yun. Ang reason kung bakit po ganitong marami nating kababayan, umaaring kayo, dahil wala tayo kay Kristo. Wala pong pinanganak ang Diyos na bakla at tomboy, lasinggero, magnanakaw. Nagkaganito po ang mga tao at kababayan natin o maging kayo dahil tayo po'y hiwalay kay Kristo. Pag tayo po'y bumalik sa Kanya, malalaman po ninyo na kayo po pala ay hindi kagaya ng akala ninyo. Dito inyo malalaman na kayo po pala ay tagalangit, anak ng Diyos, banal, malinis, at may katangian ng Diyos para sa Diyos. At dito inyo po mai-enjoy ang buhay. Kaya napakagandang tayo po'y pumunta sa Panginoon, manatili sa Kanya, upang makita nyo ang identity ninyo. Akala ko po, nung ako po'y bata pa, akala ko yun ako talaga. Amen? Palakaibigan naman po ko, kaya lang may mga puntong hindi maganda ugali mo, akala ko yun ako. Ang reason po pala kung bakit akala ko yun ako, kasi wala ako kay Kristo. Nung dumating po ang Panginoon sa buhay ko, nakita ko hindi pala ako yun. Ito pala ako. Ito pala ako. Hindi pala ako lasinggero, lingkod pala ako ng Diyos. Hindi pala ako makasalan, ako pala anak ng Diyos. Kasi, kaya dapat lahat po ng ministro, reliyosong tao, pastor, ang pinapangaral ay si Kristo. Dahil laki Kristo ang pagbabago. Kung ipangangaral mo hindi si Kristo, paano po tayo nito makakapasok sa langit? Pangalan niya lang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas nating lahat. Siya lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa makasalanang sanlibutan. Wala nang iba. Si Kristo po ang pag-asa ng Pilipinas. At huwag pong malungkot ang mga Pilipino, mahal ni Kristo ang Pilipinas. At ang mga Pilipino po'y pabalik na kay Kristo at mananatili na kay Kristo. Kaya ang Pilipinas po'y uulan dahil sa gusto ng diablo at mga politiko. Hallelujah! Amen? Yun po ay ikalawang dahilan kung bakit tayo po'y nasa Kristo at ang buong mundo. Ikatatlo, at dito na po ako magtatapos, sapagkat ginawa po nating Panginoon ang ating mga sarili. Ito po yung nagdala sa atin ng maraming salot at problema sa buhay. Ginawa nating Panginoon yung ating sarili. Ba't ko po nasabi, ganito po tayo Pag gusto nating uminom, inom tayo. Gusto nating magalit, magagalit tayo. May tao mo ba rito? Gusto nating magsugal, magsusugal tayo. Gusto nating magwala, magwawala tayo. Gusto nating maging batugan, magiging batugan tayo. Gusto nating manood ng sine, manonood tayo. Parang wala pong batas ang Diyos, Panginoon tayo ng sarili natin. Palagi nating ginigit yung gusto natin. Bali nga sana kung puro tama yung gusto natin, marami po yung mali. Amen? Tayo po naging Panginoon ng buhay natin. Yan po ang nagdala sa atin sa krisis. Amen? Gusto kong magbarkada. Sabi ng kabataan, gagawin ko to. Gusto kong magpuyat, gagawin ko to. Gusto kong manligaw. Gusto kong magpaligaw. Gusto kong mag-asawa kahit hindi pa dapat. Wala pa sa edad. Ginagawa po natin. Sakit ng ulong nakukuha natin. Pinagbabawal na nga ng ating mahal na Pangulo at ng pamahalaan po natin yung magpunta ng Iraq, magpunta ng Afghanistan. Marami po tayong kababayan, mababait po at malalambot yung ulo. Punta pa rin ng Iraq, punta pa rin ng Afghanistan. Alam na nga mapanganib doon. Amen? Tayo po ang Panginoon ng buhay natin. Kaya napapahamak po tayo. Hello? Kung ano pong naisip natin, ginagawa natin. Pinipilit natin. Hindi po tayo nagsasaalang-alang ng damdamin ng Diyos. At hindi natin inaalam kung ito ba'y ayon sa salita niya at makakatulong ba sa atin. Plano lang po tayo ng plano. Hindi tayo nagtatanong yung plano natin, makadiyos ba ito o hindi. Plano lang po tayo ng plano, hindi tayo nagtatanong kung yung plano po natin ay sinasamahan ba ito ng Diyos o hindi. Yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay nasa krisis. Tayo po yung Panginoon ng sarili natin. Mag-aasawa ako ng 2, basta pinakakain ko naman to, hindi ko naman ginugutom. Mag-aasawa ako ng 3, basta pinakakain ko to, hindi ko to ginugutom. Na pwede, para po bang pwede po mag-asawa ka na mag-asawa hanggang pinakakain mo? Ang tao po hindi kagaya ng baboy. Na porke pinakakain mo, pwedeng ihawin mo lang ihawin. Hello? Ang tao po ay merong moralidad, dignidad na dapat ingatan. Dag may asawa kang isa, tama na yung isa. Kung nagkamali ka na sa isa, huwag ka na magkamali pa uli. Na humahanap lang iba.
tumahimik ka muna. Kilalanin mo muna ang Diyos. Yan po ang ugat ng problema. Tayo ang Panginoon ng sarili natin. Bakit? Di naman masamang manigarilyo, sabi ng ibang ministro ng tao. Wala naman sa Biblia yung masamang manigarilyo. Di naman masamang yung magsugal. Tayo po Panginoon ng sarili natin. Wala po tayong pakundangan kung ito'y gusto ng Diyos o ayaw niya. Basta ginusto natin, gusto natin. May tao po ba rito? At ang malungkot pa po, yung ating mga maling gawa, gina-justify pa natin. O bakit? Isang stick lang naman sigarilyo ang aking hinitit. Isang shot lang naman ng birat ng alak yung ininom ko. Hindi po natin naintindihan na kung meron po akong hawak na isang bote ng lason o isang baso ng lason, hindi mo kinakailangang ubusin yung laman ng basong ito na lason para ka maapektuhan at mamatay. Tumikim ka lang ng konti ng lasong ito sa ayaw mo sa gusto, apektado ka. Ang kapahamakan at kamatayan ay hindi dumadating ng biglaan. Siya po'y nagsisimula sa maling pananaw na pakonti-konti lang naman to eh. Wala pong adik na naging adik ng isang araw lang. Siya po'y naging adik, nagsimula po siya sa salitang pa-joint-joint lang naman eh, pa-hit-hit-hit lang naman ako, patikim-tikim. At yung patikim-tikim niya, nagdala sa kanya sa addiction. May tao po ba rito? Wala po na naging lasinggero ng isang araw lang. Bago po siya naging lasinggero, siya po muna'y pasyat-syat, patikim-tikim. Hanggang isang araw, isang bote na to, 2, 3, 4, isang kahon na. May tao po ba rito? Yan po ang katotohanan. Nagkaroon tayo ng krisis dahil tayo ang naging Panginoon ng ating sarili. Ano pong sabi po na aklat ng Roma? Kabanata 10. Roma 10, talata 9. Sapagkat, kung ipapahayag mo, kayo pong lahat, individual, tayong lahat, maging kayo sa TV screen, individual, mo. Sapagkat kung ipapahayag mo, individual, tayo pong lahat. Bata, matanda, lalaki at babae, mahirap, mayaman, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ng mamamayan ng bansang ito. Tayo pong lahat. Sapagkat kung ipapahayag mo, sa pamamagitan ng iyong bibig, labi, ito. Na si Jesus ay Panginoon. Hindi ang sarili mo. Hindi ang iba o sino pa. Hindi ang amo mo. Hindi ang mayaman. Hindi ang mahirap o sino pang malakas at may pera. Kung ipapahayag ng bibig mo na si Jesus ang Panginoon. At sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Ito po ang kaligtasan. Alisin mo ang pagkapanginoon mo sa sarili mo. At gawin mong Panginoon ang sarili mo, si Kristo. Ito ang kaligtasan natin. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon, hindi ang Amerika, hindi ang mayamang bansa, hindi ang may pera, hindi ang sikat, ang tanyag, ang politiko, ang milyonaryo, mga negosyante, hindi ang reliyon, ang reliyosong tao, ministro ng tao, at sumasagot ng mali sa tanong. Kung ipapahayag ng bibig mo na si Jesus ang Panginoon, si Jesus ang Panginoon, hindi ikaw, si Jesus ang Panginoon dahil siya talaga ang Panginoon. At sasampalataya ka ng buong puso na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Simpleng kaligtasan, hindi mo na kinakailangan lumuhod, hindi mo na kinakailangan pang magprosesyon, magpasyon, magnobena, magsakramento, maglagay ng abo sa noo, hindi mo na kinakailangan pa na magkursilyo para maligtas. Ang kailangan mo lang ay lumipat ng Panginoon. Amen? Dati ikaw ang Panginoon, ngayon si Kristo na ang Panginoon. At kung bakit ka naligtas, sapagat ang Panginoon mo ang tagapagligtas mo. Dahil kung sino ang Diyos na lumikha at lumalang sa iyo, siya ang tagapagligtas mo.